Hi mga kamarites, good morning. Kay aga-aga naman to. Good morning mga kamarites. Ito yung pinakagusto ko. Yung gabi pa lang ay sasabihin sa'yo kung anong iluluto mo kinabukasan. Kasi makakarili ka ng maaga, 'di ba? Habang tulog yung alaga. So yun na nga mga kamarites, kinuha ko lang yung maliliit na pansit. Ewan ko kung anong tawag dyan. Nakalimutan ko kasi tagal-tagal kong nagtatrabaho sa ibang bansa pero hindi ko pa rin ma-memorize yung mga pangalan niya. Pero kung sasabihin nila sa akin kung ano yung iluluto ko, ay alam ko na kung ano yung hahanapin ko at ano yung ingredients ng aking iluluto. So ayun na nga, ipa-brown lang natin yan. Huwag naman sanang sunugin. Medyo pag nakita lang natin na golden brown ay pwede na ho siyang hanguin sa kahirapan. Kasi po mabilis po yan masunog. Kaya ako ang ginagawa ko kasi pabilis-bilis ako niyan gumalaw. Kasi kailangan talagang halo-haluin siya, hindi mawala yung paghalo-halo mo dyan sa kawali na yan. Kasi masusunog talaga yan. So ang ginagawa ko ay binabalikan ko at tinatanggal ko dyan sa mainit na kalan and then ihalo ko ganyan, yan naangat ko lang siya para hindi naman siya masunog masyado or hindi siya dark brown. And then parang hindi ko na siya mahalo ng maayos kaya ni-transfer ko na lang siya sa may kalakihan na kawali. Kawali ba ayaw? Okay, hindi ko alam. Basta ganun na nga. And then kinuha ko naman yung aking lata na lagyanan ko ng mamaan. Ay, tawag sa amin kasi mamaan eh. Lagyanan ko pala ng rice. Wala kasi hindi nagbili ng lagyanan or tupperware ng rice yung aking madam. So, binalikan ko na naman yung aking pansit na maliliit na kailangan ipa-golden brown kasi pagka masunog na. At siyempre, huhugasan ko yung rice ng 1,100 million. Ay, nako, ang haba naman ang paghugas. Kasi dapat kasi yung rice nila dito parang luma siya. Kaya lang, parang sa Saudi rin, parehas lang. Kailangan talaga siya hugasan ng 5 to 6 times. Oo, pero ako minsan, pag hindi ko nakita na pumuti yung tubig niyan, hindi ko titigilan yan hanggat hindi malinis yung tubig. Ganon. At dito naman tayo sa manok. Siyempre, ganito ako maglinis ng manok. O, wala kayo. Gunting na talaga yung aking ginagamit sa pang-slice ng aking manok. Kasi sobrang tawag nito, yung gunting na yan, sobrang matulis. Kaya mas ginusto ko na lang na yan yung ginagamit ko pang slice ng manok kahit sa isda. Yun kung may isda ako. Ay, joke lang. Kasi sobrang tulis niya, ang galing niya talaga, mas gusto ko yun. Pero ginagamit ko lang yan pag hindi nakikita ng aking madam. Kasi baka magalit. Ay. Pero for sure ako hindi naman siya magagalit. At dahil kumulo na yung tubig na pinapakuluan ko para aking saingan, ay pinaglalagyan ko na siya ng mga seasonings. Simpleng seasonings lang yan, nakita niyo naman. At saka salt, pink salt, and then binabalik-balikan ko pa rin yung aking hinahalo-halo na pansit na ipapa golden brown natin. And then siyempre nilagyan ko rin ng yung maliit na bilog-bilog na nakita niyo na black ay lemon black yun. Kaya sarap yun nilalagay sa mga sabaw-sabaw and then kahit sa rice. So ayun na nga, ganyan po yung itsura ng aking pansit. O diba, golden brown. Nag-request pala yung isang alaga ko na yung rice daw ay kulay yellow. Kaya nilagyan ko lang siya ng turmeric. Minsan kasi puti lang yun. At minsan naman hindi masyadong yellow. Nilalagyan ko lang siya ng masala. Indian ano ata yun. Tawag nito masala. Parang turmeric din pero hindi naman gaano ka sobrang dark yung pagka-yellow niya. O, parang mga Hindiang seasoning yun eh. Hindia seasoning yun. Kaya yun na nga, binalikan ko na naman yung aking manok. At siyempre, hinati ko na yan sa gitna para linisan yung satian niya. And then, imamarinate ko lang yan. Hindi ko naman siya imamarinate. Ganyan lang talaga ako maglinis ng manok. Lagyan ko lang muna siya ng napakadaming asin kung pwede lang kalahating kilo. Lagi buhos ko lahat yun. At kaunting lemon pag mayroon lang kaming lemon. Hindi naman to optional lang naman yung lemon. Pampatanggal din naman ng malansa yung lemon, di ba? And then siyempre sa sobrang kalinisan natin, ay nako, charot, malinis daw. Nasanay lang talaga ako. Ewan ko ba pag mga karne, kahit anong ulam yan, pati nga yung mga minsan yung gulay, pag mayroon akong medyo may maraming lemon,
yun, nilalagyan ko talaga yan. At ayan na nga, pinaglalabas ko na po yung mga vegetable ng aking igagayat para sa iluluto kong siniyadiyay. Or, yun po kasi ang tawag nila dito eh. Siniyadiyay, kumbaga sa atin ay vegetable na may manok. O diba? Or manok na vegetable. Oy, sinimulan ko ng slicein yung cauliflower at isusunod ko na rin yung patatas. Konti lang yung patatas na nakuha ko doon sa lagyanan ko ng vegetable kasi hindi pa dumating yung in-order ng aking madam sa Talabat kasi doon kami nag-groceries. Wala pa yan, kulang pa yung vegetable yan kasi kailangan may carrots yan. And then yan po, binuksan ko na yung mushroom. And then kanina, pinakita ko kanina mushroom na puti at mushroom na brown. So ang napili ko po ay yung mushroom na brown kasi lagyan ko naman to ng soy sauce. And then in-slice ko na rin yung green pepper at kakaiba yung pag dito sa mushroom. Yung iba kasi hinuhugasan niya yan. Pero pag dito sa bahay namin, ang amo ko kasi babae, tinatrapuhan lang yan ng tissue. Ayaw niyang pahugasan, hindi ko alam. Kasi daw parang sumisip-sip daw ng tubig yung mushroom. Kaya mas mainam daw na trapuhan na lang daw ng maayos. Kasi naman daw ay alikabok lang naman daw yan. At saka syempre meron akong natira na naka-slice na po siya ng kalahati. Yung sibuyas at luya. Kaya yun na yung gagamitin ko. Hindi ako maglalagay ng maraming sibuyas. Kasi nga yun na nga, wala pa nga yung pinang-grocery ng aking nanay sa Talabat. Kaya ito muna yung i-slicein ko at syempre may bawang. Kasi ako pag nagluluto ako, hindi pwedeng mawala yung bawang at saka sibuyas. Kahit hindi ako ang kakain at feeling ko kasi pag hindi makumpleto yung mga ingredients ko ay parang wala akong kagana-gana magluto or feeling ko ay hindi na siya masarap. So siya, kunin ko na naman yung gagawin kong sauce sa aking siniyadiyay paulit-ulit. Ayan na, pinagkukuha ko na siya at pinaglalagay ko na dyan para wala akong makalimutan kasi minsan may nakakalimutan ako. Yan po ay Dipsins Roman. Para Roman po yan na may kaasim-asim at naglagay kanina ako ng dark soy sauce at oyster sauce and then soy sauce at pinaka-last yung nilagay ko ay yung seasonings oil. Pakabango. Inamoy ko pa nga nakita nyo na, di ba? And then naglagay din ako niyan ng tansya na ako sa olive oil. Sa lahat ng pinaglalagay ko niyan ay lahat tansya na. At syempre, nilagyan ko rin siya ng tomato paste. And then, konting asin at naglagay din ako ng black pepper at syempre, seasoning, Arabic seasoning ang nilagay ko. And then, yung turmeric, medyo konti lang na turmeric. At yung dalawang yun ay syempre, sibuyas, onion powder at saka garlic powder. At konting halo-halo. Lagyan ng ice at saka ko na rin nilagay yung ginayat ko or in-slice ko kanina na sibuyas at saka yung loya. At ganyan yung ginagawa ko sa bawang para masyadong durog na durog. Wow, durog na durog. And then, tamang mix lang. Tamang halo-halo. Di ba nang-improve yung halo-halo, naging mix na. Kaya tikim-tikim lang naman. Paminsan-minsan, baka kinulang ng lasa. Ayan yung masala na sinasabi ko na may pagkayalo. So, ayun na nga. Nilagyan ko rin konti kasi feeling ko kulang pa siya. And then, kulang pa ng alat. Kulang ng alat. Ano nang nangyayari? Ano pa siya, matabang. Kaya nilagyan ko konting asin. And then, yan, malinis na po yung manok. Nilinisan ko na po yan. Tinanggal ko yung maraming asin na nilagay ko at saka yung lemon. And then, paghahalo-haluin ko dyan. At syempre, charot, abay, nag-gloves na ngayon ang kamarites niyo. Nahirapan pa ako magsuot niyan kasi medyo masakit pa yung kamay ko. Parang may pilay, ewan ko ba. So, ayun na nga, tamang halo lang, hanggang sa mahalo-halo, hanggang sa mahilo-hilo. So, ayun na nga, yan ang sinasabi kong siniya, dyan lang siya ilalagay, at syempre,
Saan ba iluluto? Mamaya na lang po ay tingnan niyo kung saan iluluto. Joke lang naman. Siyempre, iluluto ko yan sa oven. And then, ayun na nga, napaghalo-halo ko na yung vegetable doon sa sauce na ginawa ko. And then, ibababad ko ulit yung manok at ilalagay ko dyan sa ibabaw ng gulay. Kasi sa ilalim yung vegetable at saka ko na rin ibubuhos yung soy sauce. And then, medyo kinulang ako sa sauce niyaan at dinagdagan ko lang siya konti. Pinakita ko lang sa inyo. Oo, di ba? Sobrang yummy niyan. Sarap niyan talaga. So, ayan na nga. Medyo ibababad ko muna siya dyan ng mga 5 minutes at saka ko na rin i-open yung aking oven. Kasi yung oven namin ay kailangan before ka magluto or kaya before mo gagawin, lilinisan yung iluluto mo sa oven ay i-open mo na yung oven kasi kailangan painitan. Hindi ko alam kung bakit ganito yung oven ng aking madam. Pero, nung dumating ako dito ay ganyan talaga yan. Kailangan talaga siya i-open ng mga 5 to 10 minutes. Kasi tagal siya mag-init. At ayun na nga, pinainitan ko ulit yung sasaingan ko kasi kanina inop ko siya kasi medyo mahaba-haba pa yung oras. Kasi mag alas 3 darating yung mga alaga ko at sila naman ang kakain nito. Kaya inopen ko na rin yung kalan para pakuluan yung tubig kasi magsasaing na ako. Mag-aalas 2 na niyan sa oras na yan. Kaya yun na nga, pinagtusok-tusok ko na yung aking aluminum na nakaano sa manok. Ano ba to? Parang nag-ABCD na ako Pasensya na mga kamarites. Medyo inaantok na po. So, ayun nga, yan yung itsura niya. And then, nailagay ko na po kanina yung pansit na pinag-golden brown natin. O, diba? Ang ganda niya, no? Yan yung tinutukoy ko na bilog na itim. Yan po ay dry lemon black. Dry black lemon. Ay, iwan ko ba paano ba yun? Basta ganun yun. Lemon lang yan na black. O, diba? Pabilisan lang. Nagdagdag pala ako niya ng asin kasi tinikman ko walang lasa. Dito kasi, sa ibang bansa, pag magsasaing ka, kailangan malasa. Kaya minsan nagsasaing ako ng sarili ko, yung sa akin lang. Kasi ayoko talaga ng may mantika at mayroon pang asin. So, ayun na nga, pwede ko na ilagay yung manok sa oven kasi nag-init na po yung oven namin. And then, medyo nawawala na po yung tubig ng aking sinaing. Ganyan ang itsura niya at pahihinaan ko lang siya ng apoy, mga number 2. At ayan na po yung final na itsura ng rice na aking niloto. O, diba? Masarap po yan kasi malasa po talaga yan. Kaya yan na at i-check na lang natin yung manok kung kumulo na ba. So, kumukulo nga siya. Hindi ko lang mailapit-lapit yung cellphone ko. Ewan ko ba? Kasi sobrang init. So, kumukulo na po siya. Tinanggal ko na yung aluminium para naman mag-brown yung manok. Ayan. Binalikan ko na naman siya ng mga 5 minutes. So, ayan na yung itsura niya. Pwede na. At nagugutom na daw yung dalawa kong alaga kasi dumating na yung isa. Yung 4 years old at gutom na daw siya. So, pagsasabahin ko na lang siyang pakainin. Kasi ako nang magpakain sa kanila. Yung amo ko kasi bumalik sa trabaho. Ewan ko ba. Kala ko ba naman ay tapos na yung Ramadan ay bakit nag-half day pa siya. Ayan na. Binigyan ko na ng rice yung mga alaga ko at saka ko na rin inop yung manok. Ay, manok. Yung oven pala. At tingnan nyo, tanggalin ko na po siya. O, diba? Napakaganda yung itsura niya. Hindi lang maganda yung itsura niya, promise, hindi ako nagyayabang. Napakasarap niyan. I-try nyo kayo, yung may mga oven dyan. I-try nyo magluto ng ganyan. Sobrang yummy. Pero ang totoong ganyan luto ay yung mga vegetable niya ay malalaki yung gayat niya. Kung baga yung slice niya ay malalaki. Kaya lang yung mga alaga ko gusto nila cute. O, diba? So, thank you for watching mga kamarites.